Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Good morning. Marami po ang karamihan sa mga tao ngayon, naniniwala pa rin na dahil sila ay mabait, meron silang mabuting puso, probably pwede masipag din sila sa gawaing pangrelihiyon. At katunayan nga po, maging sa ating kultura, madalas nating naririnig yung ganitong pananaw, na basta hindi ka gumagawa ng masama, okay na yun sa Panginoon, okay na yun sa Diyos. Pero ang nais kong itanong, totoo ba ang mga panukalang ito, ideyang ito, pagdating sa salita ng Diyos? Si Apostol Pablo po mismo, si Apostol Pablo, naniwala na yung kanyang relihiyon at yung kanyang pagkakaroon ng kakaibang mataas na uri ng lahi o lipi at kasama na rin yung kanyang pagiging masigasig sa pagsunod sa kautusan ng mga panahon na yon, naisip niya na ito'y sapat na at maaari na itong maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang po, kung merong kayong alam na tao na magsasabing pwede siyang magmalaki, pwede niyang ipagmataas sa harap ng Panginoong Diyos, batay sa sariling gawa, walang tatalo kay Apostol Pablo. Nasa kanya na ang lahat. Lahat ng inaasam pagdating sa pamantayan nating mga tao, na kay Apostol Pablo ang bagay na yon. Subalit, nung nakilala ng Apostol Pablo ang Panginoong Hesus, medyo nagbago yung tema ng kanyang pag-iisip at diwa. Natutunan niya na ang lahat pala ng kanyang tinatangkilit, yung kanyang kalagayan, itinuring niya itong walang halaga at basura lang pala ang mga bagay na ito. Pagdating, kung ikukumpara natin ito sa kaluwalhatian ng kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ating pag-aaralan muli kung paano ibabahagi ng Apostol Pablo yung kanyang tunay na pagkakilanlan sa ating Diyos at natagpuan niya lamang ito sa ating Panginoong Hesus. Hindi galing sa kanyang sariling lakas, sariling gawa, kung hindi ito'y nanggaling sa kabiyaya ng Diyos at sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus. So magandang umaga po muli sa inyo. Basahin po natin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 4 hanggang talatang 9. Pilipos, Kabanata 3, talatang 4 at talatang 9. Bagaman ako ay maaari ding magtiwala sa gawa ng tao, kung sino man na mag-aakala na siya ang may dahilan upang magtiwala sa gawa ng tao, lalo na ako. Pinuli ako sa 8 araw. Ako ay nanggaling sa lahi ng Israel at ito'y mula sa lipi ni Benjamin. Ako'y isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kautusan, ako ay isang Pariseo. Sa verse 6, kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kasipagan, pinag-uusid ko ang iglesia. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala kayong maipupula sa akin. And then verse 7, subalit anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay tinuring kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo, sa katunayan, itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng mga bagay at itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito. Makamtan lamang si Kristo. Verse 9, sa ganoon, ako ay masusumpungan sa kanila, hindi sa pamamagitan ng sarili kong katwiran na ayon sa kautusan, kung hindi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at katwiran na mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming banal na Diyos, salamat po sa bagong araw at pagkakataong kami ay magkaroon pagkakataon din na magtipon-tipon dito bilang isang simbahan, bilang isang iglesia. Salamat po sa buhay at lakas at higit sa lahat sa kaligtasang kaloob mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayong kami ay lalapit sa iyo sa inyong presensya ngayong umaga, Panginoon. Dalangin ko po na linisin mo ang aming puso, linisin mo ang aming mga isipan mula sa anumang mga bagay na makakahadlang sa aming pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at handang tumanggap at sumunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo rin po ang bawat bahagi ng aming gawain ngayong umaga at Santong Banal na Espiritu, pagkalooban niyo po kami ng gabay upang maunawaan namin ang iyong mensahe, ang pagkakilanlan namin sa inyo ng tama. Inihiling namin na ang lahat ng aming gawain ay maitaas lamang ang iyong pangalan, Panginoon, at mapalapit kami sa iyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, kung kayo mismo magtatanong sa karamihan ng mga tao at itatanong niyo itong praise na ito, paano ka makakasigurong ligtas ka at makatatanggap ka ng Diyos sa langit? For sure, yung sinabi ko kanina, yan din ang kanilang isasagot sa inyo. Dahil mabait ako, dahil nagsisimba ako, dahil tumutulong ako sa kapwa, pasado na yun sa Diyos. Yun ang kanilang pamantayan at sukatan para masabi nila na sila ay mayroong direksyon papunta sa kaharian ng Diyos. Now, sa totoo lang po, napakabuti naman ng mga bagay na yun. Kung ikaw ay gumagawa ng tulong sa kapwa, ikaw ay may mga ginagawang bagay para sa Panginoon, ikaw ay nagbabasa ng banal na kasulatan, lahat yan ay mabuti at maganda. Subalit, may mataas na pamantayan ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, para basihan natin ng ating tamang pananampalataya. Masabi natin na meron tayong assurance na tayo ay ligtas. Ang pagbabasihan natin, hindi yung ating sariling kakayanan, bagkos yung sinasabi at sinasang-ayunan ng Diyos na nanggagaling sa Kanyang salita. Mataas na uri ng pamantayan na hindi kayang abutin ng ating mga pansariling kakayanan. Si Apostol Pablo mismo, mga kapatid, ay naging halimbawa nang siya ay nagkaroon ng mga pagkakataon ng mataas na moralidad, matinding uri ng relihiyon, at masasabi natin talagang wala siyang kapintasan sa harap ng mga tao, ng mga bagay na kanyang ginagawa at tinatangkilik. Subalit nung makilala niya ang Panginoong Hesus, bigla niyang natuklasan, kulang pala ang mga bagay na yon. Napakalaking kulang at hindi umaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Marahil, minsan, baka naiisip nyo, nagiging katulad na kayo ni Pablo, o maaaring kung hindi nyo pakilala ang Panginoon, baka ganun ang inyong pananaw, katulad kayo ni Pablo. Pupunta ako sa langit kasi mabait ako, tumutulong ako, namumulitika ako, o kung ano man ang inyong ginagawa, ay probably pwede nyo maging passage yun, or passes, ang ibig sabihin, gate pass, papunta sa langit. Subalit hindi ngayon ang nakita natin sa talata ng ating pinag-usapan ng mga nakaraang linggo ng ating pag-aaral sa Aklat ng Pilipos. Kaya po sa mga talatang ito, mga kapatid, parang nagpe-pray na naman ako. Sa mga talatang ito, mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayong umaga at makikita natin kung ano yung tunay, yung katungkulan sa diwa ng tunay na pagkakilanlan sa Panginoon at kung papaano natin ito matatamo. Binanggit natin ito sa pag-aaral ng nakaraan na isang bagay para tayo talaga ay lumakas ang pananampalataya, kailangan ng paulit-ulit na mensahe. Nakakatulong yan sa atin para ma-repress, maalala natin yung mga bagay na dapat nating isinasang ayon sa ating buhay, hindi isinasang tabi. So meron si Apostol Pablo kasi ditong tatlong bahagi ng kanyang patutuo sa aking talatang binasa kanina. At ang mga patutuong ito, of course, nakita natin ayon dun sa salita ng Diyos, ito ay mga patutuong hindi nanggaling sa kanyang salita. At napansin natin kung sumabay kayo sa pagbasa kanina, ito ay buhat talaga sa biyaya ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesukristo. Simulan po natin, ano yung problema, o not problema, kung di sundan natin yung angulo, yung trend ng buhay ni Apostol Pablo
paano nung dati ganito kanyang mindset, nagbago at kumilala sa Diyos at sumunod at naging matagumpay sa kanyang buhay pananampalataya. Sa inyo pong program, number 1, tignan natin yung kanyang dating mga pinagmamalaki. Kasi nasa talata yan, di ba? Sabi niya, bagamat ako'y maaring magtiwala sa gawa ng tao, lalong-lalo na ako ay talagang pasado ang aking kalidad, sabi ni Apostol Pablo. Kasi unang-una, sinabi niya, tinuli ako sa ika-8 araw. Nung panahon na yon, yan ang patakaran nila. Ang sanggol na lalaki, lalo na kung panganay, sa ika-8 araw ay kailangang tuli. Katulad ng Panginoong Hesus, nung ika-8 araw, siya rin ay tinuli. At yan ay kanilang talagang mahigpit na pamahiin o tradisyon na dapat sinusunod. Yan kaya pagmalaki ni Apostol Pablo yan. At nanggaling siya sa lipi ng Israel and so on and so on. So sa talatang ito, 4, 5, 6, dun sa 3 talata, meron siyang tinatawag na human credentials. Meron siyang abilidad. Of course, sa sukatan, pamantayan ng tao, hindi sa pamantayan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanya, walang higit sa kanya. Iniisa-isa niya yung listahan niya, no? Yung kanyang pagiging dikit doon sa tinatawag nating personal achievement at saka kanyang religious background. Diniin niya yan upang maipakita na yung kanyang kaligtasan ay may ebidensya. But then, when it comes to pamantayan ng tao, hindi ito papasa sa Panginoon. Kasi yung kanya nakabatay sa gawa at nakabatay sa relihiyon. Pasado sa paningin ng tao, pero maliwanag ang punto ni Apostol Pablo. Sabi niya, kahit gaano kataas yung aking naging credential na pangtao, hindi ito sapat upang maging matuwid ako sa harap ng Panginoon. Dapat naiisip niyo yung mga bagay na yan na talagang hindi yan ang daan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Now, isa-isahin natin. Ano ba yung kanyang bagay ng mga ipinagmamalaki ayon sa talata? Mga credential ni Apostol Pablo ayon sa laman, pagiging tao. Okay, number 1, sa verse 5, sabi niya, tinuli ako sa ika-8 araw. Sinabi ko sa inyo, importante ng mga panahon na yon, kapag hindi dumaan yung mga bata na tinuli, hindi sila tinatanggap sa lipunan. Pangalawa, yung kanyang lahi. Okay? Maraming mga tao ngayon masyadong mayabang, no? Pagka yung lahi nila, ano bang breeding mo? Ano bang? Sa aso na lang, di ba? Minsan, pagka yung aso mo, askal o aspin, baduy, sabihin gano'n. Kailangan yan, bully. Tama ba ako? Tulungan niyo nga ako. Marami kayong alam na aso eh. Ngayon din sa tao, no? Ano bang pinanggalingan yan? Ako ay Italiano. Half Ita, half Ilocano. Pwede bang gano'n? Maraming mga taong nagsasabi na sila ay nanggaling sa lahing ganito, pinagmulan niya, background niya, gano'n. Si Apostol Pablo, mabigat. Yung kanyang lahi, galing sa lipi ni Benjamin. Noong mga panahon na yon, si Benjamin kagalang-galang na tao ito. Galang-galang na tribo yung kanyang pinanggalingan. Sa panahon ni Apostol Pablo, pagka sinabi mo at binanggit mo na ikaw ay lipi ni Benjamin, parang sinabi mo na ikaw ay isang kilala, isang marangal, at galing ka sa isang alta mataas na pamilya. At para sa isang Hudyo, ang pagiging lipi ni Benjamin ay tinatawag nila itong badge, no? Honor badge nila ito. Oy, ako'y lipi, ako ni Benjamin. Napakataas ng uri ng dugo na ginagamit nila pagdating sa pananampalataya. At ginamit din ito ni Apostol Pablo para ipakita sa kanila kung ano kanyang pinagmulan, yung kanyang lahi. Okay? Mataas, ayon sa pamantayan ng tao. Para may pakita niya kung talagang siya ay kapuspa o kulang para sabihin hindi siya papunta sa langit. Nagmamalaki niya ito. So tandaan niyo yan, no? Tinuli sa ika-8 araw, katapos yung kanyang lahi. And then, yung kanyang relihiyon. Noong panahon na yon, iisa lang ang nire-recognize ng mga tao na may credit daw na relihiyon. Although binago nila yung mensahe ng sulat ni Moses, no? At ang nangyari ay sumikat yung relihiyong Judaismo o Judaism ng mga panahon na yon. At kapag hindi ka miyembro ng Judaism, iba ka, pagan ang tawag sa iyo. Pagano, iba yung iyong pininiwalaan. At bukod doon, hindi lang siya
nagmamalaki na siya isang Judaismo, siya ay isang Pariseo. Para maging kumpleto. Kumbaga kinuha niya lahat ni Apostol Pablo. Hindi lang siya membro ng Judaism, naging Pariseo pa siya. Ang mga Pariseo nun, ito yung mga taong laging nakikita ng mata sa palengke, sa lahat, at iba ang costume nila, at sila ay tinatawag nating malupit pagdating sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi lamang sa theory, theoretical, bagkos dahil sa kanyang sanggang dikit dun sa kanyang relihiyon, nagkaroon pa ng pagkakataon na si Apostol Pablo, pagka hindi sila miyembro ng Judaismo, inuusig yan ni Apostol Pablo. Pinapatay niya yung mga hindi naniniwala sa kanilang pananalig. Nasa verse 6, kung pag-uusapan ng patungkol sa kasipagan, pinag-uusig ko ang iglesia, sabi niya, kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagiging matuwid, na ayon sa kautusan, wala kayong maipupula sa akin. Naging taga-usig nga ako ng iglesia. So, sa paningin ng tao, nung panahon na yon, halos, I would say, perfect ang quality ni Apostle Paul ng mga panahon na yun. Sa pagsunod, of course, sa panlabas lang na utos ng batas. Pasado siya doon. But, mga kapatid, maaring ikaw ay maging relihiyoso, pero hindi ka naman ligtas. Wala kang kaligtasan. Nais ko ring idagdag, maaring sumusunod ka sa mga tradisyon natin. Ang dami nating tradisyon na halos ay pakain sa atin ng ating mga ninuno. Subalit, hindi ito automatiko o automatic na dadaling ka sa Diyos. Kahit pa sabihin mo na ikaw yung pinakamatuwid sa paningin nila, again, the premise, kulang yan. Kulang pa rin yan pagdating sa pamantayan ng Diyos. Romans chapter 3 verse 23. It clarify all the issues. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat tayo may butas. Meron tayong problema. Kahit pa sabihin mo ikaw yung pinaka-leader ng mataas na sekta o denominasyon, may kasalanan ka pa rin. In fact, kasama po si Mary. Dahil siya mismo, nanggaling sa bibig niya, aking Panginoon at aking tagapagligtas. Suriin natin, saan ba binabase yung kanilang pagkakilanlan sa ating Panginoon? Ito ba'y nasa mabuting gawa? Nasa relihiyon? Nasa posisyon ba sa simbahan? O sa biyaya at pananampalataya? Tunghayan natin, paano nagbago ang isip ni Pablo? Bakit nagbago? Bakit before, very religious siya, talagang grabe ang kanyang galit sa mga Kristiyano noon, pinapatay niya. Subalit, merong encounter na nangyari sa buhay ni Apostol Pablo. Number 2 po, sa inyong program, yung kanyang pagbabago ng kaisipan. Makikita natin sa talatang 7. Subalit, anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin. Ngayon, ang sabi niya, ang mga iyon ay tinuturing kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Now, paano nakilala ni Apostol Pablo ang Panginoon? Wala namang binigay ang banal na kasulatan ng eksaktong petsa o talata na magpapatunay kung kailan talaga lumapit ang Apostol Pablo sa Panginoon sa Biblia. Ngunit, siyempre, sa pag-aaral natin, may mga Bible scholars. Ang nangyari ay meron silang na-discover, natagpuan na yung conversion ni Apostle Paul ay mga ilang taon matapos ang kamatayan at pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon. Meron silang nilagay na date. Pero eksakto, AD 33 to AD 36. Medyo bata pa si Apostol Pablo dito, no? Nasa kasibulan pa lang niya. Tignan niyo po sa Acts chapter 7 verse 58. Gawa, kabanata 7, talatang 78. Pagkatapos siya'y kinaladkad nila palabas ng lunsod at dooy pinagbabato. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang kabataang lalaki. Yun lang ang banggit sa kanya.
kabataang lalaki. Pero may pangalan na siya. Ang pangalan niya dati ay si Saulo, bago pinatay si Esteban. Okay? So, nakilala ni Apostol Pablo ang Panginoon. I would say, isang uri ito ng napaka-dramatikong personal na encounter sa ating Panginoon. Minsan, nung siya ay naglalakbay sa daang patungo sa Damasco, doon sa lugar na yon. Eksakto yung Biblia, no, sa Damasco. Merong pangyayari, at kung gusto nyong malaman yung kwento, kasi wala tayong panahon ngayon para pag-aralan ng buo yan. But see to it, nababasahin yung Acts chapter 9, verses 1 hanggang 19, andun yung kwento, kung paano nakilala ni Saulo mula sa Tarso, ang isang masigasig na Pariseo ang at nakalagay din dun sa talata, sa Acts chapter 8, verse 3, samantala'y winawasak ni Saulo ang iglesia. Yun, siya yan. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay, kinakaladkad at ibiniblanggo ang mga lalaki at mabawang babae. Kaya yung iba nung naging Christian si Apostol Pablo, hindi lumalapit sa kanya, natatakot. Baka mamaya hindi talaga totoong nagbago. So, at that point, si Apostol Pablo nagkaroon pa ng time na mag-request sa Sanhedrin, sa kataas-taasan ng mga liderato noon. Humingi siya ng paintulot sa mga pinakapunong pari upang magkaroon siya ng chance na arestuhin nga ang lahat ng mga mananampalataya sa Damasco. At lang nangyari nga, habang siya nasa daan, biglang lumiwanag ng matinding liwanag mula sa langit. Siya ay nadapa sa lupa at meron siyang narinig na tinig. Sabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino nagtatanong nun? Ang Panginoong Jesus. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo. Sumagot ang tinig, ako si Jesus, ang iyong inuusig. Dahil sa liwanag, siya ay nabulag. Super, siguro yung lakas ng liwanag na nakita ni Apostol Pablo. So what happened? Inakay siya ng kanyang mga kasama at papasok na siya doon sa Damasco. Dala-dala sila. It all happens na I think 3 araw siya ay bulag. Si Apostol Pablo. Hindi makakain at hindi umiinom. At dahil doon sa kanyang kalagayan na siya'y nabulag, nahirapan, yun yung opportunity, nagsisi siya sa kanyang mga kamalian at ginagawa sa Panginoon. Nagnilay siya. Sa kanyang pagninilay at pagsisisi, lumapit siya sa Panginoong Diyos. Minsan, kailangan ganun pa mangyari sa tao para makinig sa Diyos. Kailangan pang dumanas ng mga pahirap, pasakit sa buhay para siya ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya what happened? Nung siya ay nagbago na at talagang nagrepent si Apostol Pablo, pintusan ng Panginoon si Ananias na puntahan siya upang ipanalangin at of course sa tulong ng Banal na Espiritu siya ay nakakita. Ano nangyari? Virus. Hindi sa akin yan. Okay. So, sa Acts chapter 9, verse 15, sapagkat siya ay aking kasangkapang hinirang upang dalhin ang aking pangalan sa mga hentil at mga hari at mga anak ng Israel. Nung una, ayaw pang sumunod ni Ananias kasi natatakot nga siya. Pero ang Panginoon mismo nagsabi sa kanya, puntahan mo yan, panalangin mo, at gumaling ang mata ni Apostol Pablo, siya ay nabautismohan at kaagad siya ay nangaral tungkol sa Panginoon Jesus bilang anak ng Diyos. Now, what happened? Mula sa dating manguusig, naging isa siyang pinakamasigasig na apostol at misyonero para sa Panginoon. Kaya din sabi niya sa 7, verse 7 ng Philippians chapter 3. Subalit, anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay itinuturing kong kalugihan alang-alang kay Kristo. So, nagkaroon ng isang matinding pagbabago, mga kapatid. Malupit na pagbabago ng puso ang naganap sa buhay ni Apostol Pablo. Yung dating mahalagang bagay sa kanya, winalansay-say niya na ito, winalang bahala na nang nakilala niya
ang ating Panginoong Hesus. Para siyang nakakita ng isang perlas na napakahalaga. Now, hindi lamang niya binitawan, sabi dun sa talata, yung mga tinatangkilik niya, meron pa siyang isang word, no? Tinuring niya ito as what? Garbage. Basura. Yung kanyang posisyon, yung kanyang adhikain sa buhay nung nasa siya, lamang lumap siya. O makataong adhikain, ang ibig kong sabihin. Pero halimbawa po tayo, makikita natin sa aklat ni Mateo, Kabanata 13, talatang 45 hanggang 46. Matthew chapter 13, verses 45 and verses 46. Dito po, kinikwento ito ng Panginoong Hesus, yung tungkol sa isang mangangalakal na naghahanap ng magandang perlas. Merong ganong kwento doon. Sa kanyang paghahanap, nakatagpo siya ng isang perlas na napakalaga. So what happened is, itong mamang ito, pinagbili niya lahat ng kanyang tinatangkilik upang ipambili ng perlas na ito. Now, ano application nun? Tanong po natin sa sarili natin, para sa atin to. Meron ba tayong mga bagay na pinanghahawakan ngayon at sa akala nyo ay maaring magbigay tulong sa inyo upang kayo magkaroon ng kaligtasan? Meron ba kayong mga bagay na ganyan sa buhay ngayon? Katulad ba tayo ng mangangalakal na ito na handang isuko ang kanyang lahat ng kayamanan para makuha yung pinakamahalagang perlas? Katulad po ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang tunay na kayamanan ng buhay, hindi ninyo makikita yan sa relihiyon. Hindi niyo yan makikita. Wala rin yan sa mga kawanggawa na ginagawa natin at mga sariling pagsisikap. Ang bagay na hinahanap natin, malalaman natin at matatagpuan natin kung tayo kikilala sa Panginoong Hesus. So what happened? Yung kanyang dating mga pinagmamalaki ay napalitan na. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang pag-iisip ay totoong lumawig sapagkat nakita niya yung pinakamahalagang hangarin na dapat ay maging hangarin din natin bilang mga mananampalataya. At yun yung pangatlong ating pag-uusapan. Ano yung kanyang pinakamahalagang hangarin na nakita? Verse 8 and 9. Oo, sa katunayan, itinuring kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay ay itinuring kong dumi o basura na binabanggit. So ang lahat ng mga ito, makamtam ko lamang si Kristo. Yung pong salitang ginamit diyan, napakatindi niyan kung tutuusin. Nang ibig sabihin nga ay isang basura, dumi, o isang bagay, pag sinabing dumi diyan, mga bagay na hindi na kailangan. Kailangan na siyang itapon. Okay? May mga tao kasi minsan basura na nga, inaalagaan pa rin. Binabantayan pa rin at hindi itinatapon. Ibig sabihin, walang halaga. Yun ang tunay na kahulugan yan. Of course, hindi ko ibig sabihin, mga kapatid, sana hindi nyo ako ma-misinterpret. Hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang reputasyon, hindi mahalaga ang edukasyon, hindi mahalaga ito sa buhay natin. Gamit natin yan sa pang-araw-araw natin buhay. Pero pag ang pag-uusapan natin ay kaligtasan at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Diyos, wala itong silbi. Wala itong saysay kung wala ang Panginoon sa mga bagay na yon. Amen. So, sa talatang Siyam, may dalawang uri naman ng katwiran na binanggit diyan. Sariling katwiran at katwiran mula sa Diyos. So, yung pagsunod sa batas at kautusan, yun yung binabanggit na sariling katwiran ni Pablo na kanyang pangsariling mga ginawa. Subalit yung pananampalataya sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoong Hesukristo ay katwiran na nagbubuhat sa Diyos. Ang sariling katwiran kasi, sinabi ko kanina, hindi magiging kumpleto yan kasi all of us have sinned. Lahat nagkasala. Hindi mo talaga pwedeng mapantay. Pagka kumuha kayo ng pansukat sa microscope, merong isang malinis na tubig, pero merong 1 cc ng dumi. Malinis pa ba yun? Potable pa ba for drinking yun o hindi na? Hindi na, madumi na yun. Kahit 1 cc lang ng dumi. Hindi mo pwedeng sabihin na perfect yung tubig na yun.
kahit na maputi sa paningin o malinis sa paningin. At kakaiba kasi yung katwiran na nanggagaling sa Diyos. Ito ay regalo at tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi natin ito pinagtatrabahuhan. Hindi rin natin ito mabibili. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dahil sa biyaya, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili. Ayun, pumalik na lang tayo sa talata. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang mga tao ay walang maipagmalaki. Napakagandang pamantayan ng Diyos, pananampalataya. Kahit anong kalagayan mo, kung ikaw ay PWD, may sakit, hindi ka matayo, kung meron kang pananampalataya, magkakaroon ka ng kaligtasan. So mga kapatid, sa buhay natin, ang pinakamahalaga ay ang pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Higit pa sa tagumpay na nakamit mo dito sa lupa o mga ari-arian na napasayo o reputasyon, ang pagiging matuwid sa Diyos, of course, ay hindi nakabase sa ating mga gawa. Ito ay laging nakabase sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ito ang isang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos. Hebrews chapter 11 verse 24 to 26, sa pamamagitan ng pananampalataya ng si Moses ay nasa hustong gulang na tumanggi siya na kilalaning apo ni Paraon. Sa halip, pinili pa niyang makabahagi sa kaapihang dinaras ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng pandaigdigang ligaya na dulot ng kasalanan. Andun yung sikreto. Lahat ng ibibigay ng mundo na kaligayahan, tinatawag ng Biblia na kasalanan. Pansamantalang kaligayahan, pansamantalang tagumpay. At the end, wala rin pupuntahan yung mga bagay niyan. Lalapit ka pa rin sa Diyos. Ikilalanin mo pa rin ang Panginoong Hesus. Sa verse 26, sabi po, Hebrews 11, itunuring niya na mas malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa magtamasa ng kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang pansin sa gantimpala sa pinaharap. Totoong katagumpayan, yung paglumapit ka sa Panginoon, nagsisi ka at sumuko ka sa Kanya. Doon pa lang mararanasan mo na yung katagumpayan na hinahanap mo sa buhay, na hindi kayang ibigay ng mundo kahit kailan, hindi yan maibibigay ng daigdig. Puros pagdadalamhati at kalungkutan and frustration lang ang ibibigay sa'yo ng daigdig. Alam natin, si Moses po, di ba, lumaki siya sa palasyo ni Paraon. Of course, kung nasa palasyo ka naman panahon na yun, anong meron? Kapangyarihan, kayamanan, karangalan, at kung susukatin mo, pwede ka nang mamatay, hindi mo, wala yung kayamanan yun, sa dami ng kayamanan ni Paraon ng mga panahon na yun. Pwede mong sabihin, kaya lang, hindi mo nga siya madadala sa langit. Dahil yung kayamanan dito sa lupa, nabubulok, nawawala, nasusunog. Subalit, si Moses tinawag ng Diyos at nakita natin sa kanyang salita, iniwan niya ang lahat upang sumunod sa plano ng ating Panginoon. Ano yun? Iligtas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin. May parallel po yan dito sa ating talatang iniisip ngayon, o pinag-aaralan ngayon, yung Philippians chapter 3, verses 8 and 9. Katulad kasi ni Apostol Pablo and Moses, hinuko ni Moses yung lahat ng kanyang pakinabang para mas makakita niya at matagpuan ng bagay na mahalaga, makilala ang Diyos at maglingkod sa Kanya. At gayon din si Apostol Pablo, nakita niya yung mundo, lugi, yun ang kanyang ginamit, pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nakilala niya yung pinakalakilang layunin. So, both Moses and the Apostle Paul, nakita nila na ang kayamanan at reputasyon ay pansamantala lang, mga kapatid. Ngunit yung pagkakilanlan sa Panginoon, tunay na pagkakilanlan sa Panginoon, ito ay, we can consider this as a gift, gantimpala mula sa Diyos, at buhay na walang hanggan. Para ito sa walang hanggang sitwasyon o senaryo ng buhay natin. Matthew chapter 19, verse 16 and 22, isang illustration, may isang mayamang binata ang lumapit sa Panginoong Hesus at nagtanong, Guro, ano ang mabuting bagay na dapat ko pang gawin upang magkaroon ng buhay na
walang hanggan. Maraming mga taong nagtatanong ngayon yan, paano ako pupunta sa langit? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, dahil siya ay napakayaman, sundin mo ang mga utos at sumunod ka sa akin. O dagdagan ko pa, meron siyang nilagay dito. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, kung ibig mong maging ganap, umayo ka at duduktuhan ko, meron pa pala. Ipamigay mo ang iyong mga ari-arian sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Yun yung kumpletong sinabi ng Panginoon. Ano ang naging reaksyon ng mayamang binata? Natuwa ba siya? Alam niyo, sad. Nalungkot siya at umalis. Bakit siya nalungkot? Anong isip niya? Ang Panginoon o yung kanyang tinangkilik? Kayamanan. Napakalungkot na nangyari sa kanyang buhay. Pagkat siya'y napakayaman, ayaw niyang bitiwan. Probably baka meron sa inyong ganun dito. Ayaw niyong bitiwan yung kayamanan na hawak-hawak niyo ngayon. Dapat hindi natin tinitignan yan, mga kapatid. Kasi dumadaan lang sa buhay natin yan eh. Diba? Sukatin niyo kung ilang taon lang ang ilalagay niyo dito sa daigdig. Kung doon ang focus niyo, mahihirapan kayo sa buhay kung hindi kayo kikilala sa Panginoon. Magiging bulag ang inyong landas. Walang kahihinat-nat niyan. Kahit po sabihin mong makuha mo na yung pinakamataas na pwesto sa trabahong ina-expect mo, wala pa ring meaning yan kung wala ang Panginoon. Maliban na lang kung ang Panginoon mismo ang maglalagay sa iyo sa posisyon, ang magbibigay sa iyo ng kayamanan, ang magbibigay sa iyo ng mga pinapanalangin mo sa Kanya, wala tayong problema doon kasi alam natin galing yan sa Diyos. Pero kung galing yan sa sarili mong adhikain, pinagmamalaki mo, mamataas ka, nanlalait ka ng mga tao, ibang usapan yan. Hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang Panginoon. So, kay Apostol Pablo, tinuring niya na parang basura ang lahat ng mga bagay upang makamtan lamang niya ang ating Panginoong Hesus. Subalit yung mayamang binata, hindi handang isuko yung kanyang seguridad ng kayamanan para sa mas mahalagang bagay. Ano yun? Mismong kaligtasan at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, dalawang tao. Si Apostol Pablo na iniwan ang lahat para makamtan ng Panginoon at yung mayamang binata, mas pinili yung mga pansamantalang bagay kaysa sa buhay na walang hanggan. Ang tanong, kaninong landas ang tinatahak nyo ngayon? Kay Pablo o yung sa mayamang binata? Nakita po natin, mga kapatid, ang patutuo ni Apostol Pablo. Para sa kanya, ay naging walang halaga yung kanyang tinatangkilik noon. Binaba niya ang kanyang, I would say, social status, talino. Kasi ngayon, bentang-benta kapag ang level mo sa social status ay iba, no? Marami ng bansang napuntahan yan, marami ng ganito. Ibang tingin nila eh. Posisyon, kapangyarihan. Lahat ng yan ay winalang halaga ni Apostol Pablo. Yung kanyang mga dating pinagmamalaki at itinuturing niyang kalagayan noon. What happened? Tinuring niya itong basura. Sapagkat natagpuan niya, nakita niya, nakilala niya yung tunay na kayamanan at pinakamahalagang layunin, hangarin. At ito'y sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Now, ito rin po ngayon, mga kapatid, ang hamon sa atin. Saan niyo ba ibinabase ang inyong pag-asa? Saan ba kayo nakabase na magkakaroon kayo ng pag-asa? Kung ito ay nakabase sa inyong relihiyon, sa sariling pagsisikap, kailanman ay hindi ito makakaparehas, makakatumbas sa pamantayan ng Diyos. Ang kailangan kasi lumapit tayo sa Panginoon. Talikuran natin ang ating sariling pagmamalaki, pagmamataas. At kailangan nating akapin, mga kapatid, bilang Panginoon ang ating Panginoong Hesus. Tagapagligtas.
Diyos. Tiyak na makakamtan natin tunay ang katwiran at buhay na walang hanggan. Utusan ko ngayon kayo, mga kapatid. Sabihin nyo yung sinabi ni Apostol Pablo. Ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan kumpara sa kahalagahan at pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. At kami po'y nagpapakumbaba. Alam namin na ang aming puso ay punong-puno ng pasasalamat sa inyong ginawa sa amin. Salamat po sa paalala na ang tunay na katwiran at kaligtasan ay hindi nagmumula sa aming sariling kabutihan o mga gawa. Kung hindi ito ay nagmumula lamang, O Diyos, sa iyong biyaya at aming natagpuan ito kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Patawarin mo po kami kung minsan maasa kami sa aming sariling lakas, sa mga kawang gawa. O Diyos, tulungan mo po kaming tularan si Apostol Pablo na ituring na walang kabuluhan ang lahat ng bagay kumpara sa pinakamahalagang kayamanan. Yan ay walang iba kundi ang pagkilala po sa iyo, Panginoong Diyos. Turuan mo po kami na maitanim sa aming mga isip ang katotohanan na ang Panginoong Hesus lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming katwiran at ang aming kaligtasan. Naway sa aming pamumuhay ay maipakita namin ang iyong mga salita upang ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang aming maparangalan. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak, si Jesus.